Nagstay ako sa isang sobrang relaxing na accommodation na ang vibes ay parang nasa United Kingdom ka. Yung tipong feeling mo, maririnig mo na bigla yung "Can I have a ball of water?" 2 jeepney rides lang siya mula sa Baguio City proper. May bonfire area sila, perfect para sa malamig na panahon. At legit, sobrang sarap ng tulog mo rito dahil napaka-peaceful ang surroundings. Napapalibutan ka ng pine trees, may beautiful sunset view, at kung swerte ka, may sea of clouds pa. Mamaya ituturo ko kung paano mag-jeep dito mula sa Baguio City proper at kung magkano ang mga rates ng bawat cabin para may guide ka kung gusto mo dito magstay sa next vacation mo. So yes, binuksan na nga ang Cotswold Village, ang pinakabagong feature ng UK-inspired The Beacon Hill Eco Park na matatagpuan dito sa Ambassador Tublay Benguet. Inspired ito sa Cotswold, isang countryside village sa UK. Ang owner nito na sobrang humble ay matagal nang nanirahan sa UK for ages at gusto niyang ibahagi ang inspiring at peaceful vibes na natutunan niya roon. Hindi man lahat may chance makapunta ng UK, at least dito may glimpse tayo ng UK feels. Ilan pa sa bago nilang attractions ay ang mini castle na may ganitong view. May makikita ka pang young versions ni na King Charles at Prince Philip at iba pang castle-inspired details. Ang Cotswold Village ay may 4 na small chalets o cabins na bukas for accommodation. Ang concept ng mga chalets ay family bonding or barkadahan bonding at mental health. Sobrang homey, bonfire with your family or friends, walang istorbo, makakalimutan mo muna ang stress sa trabaho. Ako nga, para akong na-transport sa wish kong klase ng neighborhood kahit one night lang, kung saan tahimik, malamig, at ang maririnig mo lang ay huni ng mga ibon. Presko ang hangin, surrounded ng pine trees, perfect talaga for resetting. Lahat ng 4 na cabins ay may sariling gate, may sariling CR na may hot and cold shower, may front yard, may kani-kanilang bonfire area, complimentary coffee, water, soap, at slippers. Pwede rin mag-request ng board games para mas sulit ang bonding. May darts area din para hindi boring. Ang cute ng designs at maraming sa accessories nila ay galing pa mismo sa UK gaya ng mga bell at door knockers. So unahin natin itong cabin kung saan ako nagstay, ang Beaconshire. May 2 single beds, good for 1 to 2 packs, may view deck kung saan ka rin pwedeng kumain at doon na rin ang bonfire. Pwede ka mag-request ng kahoy for 200 pesos, marami na yon. Ang rate nito ay 3,500 per night. Pwede naman kayo maghati kung may kasama ka. Pwede rin mag-tent pitching sa view deck kung may extra kayong kasama. May tent din silang pinaparent. Next naman ay ang Honeybrook. Good for 2 to 4 packs. May double bed, sofa bed, dining area sa front yard, at sariling bonfire. Ang rate nito ay 2,500 per night. Sobrang sulit kung may kahati ka. Next ay ang Woodlands Chalet. Good for 4 to 6 packs. Lofted siya at super cute. Sa loob ang CR at dining area at may sarili rin itong bonfire. Ang rate naman nito ay 6,500 per night. Kung 6 kayo, tig 1,083 pesos na lang each. At ang pinakamalaki sa lahat, ang Oakwood Chalet. Good for 10 to 14 packs. Lofted, may bonfire sa loob para warm kahit gabi, may CR din inside, 2 rooms sa baba, at ganito ang itsura ng loft, may foams at may balcony view pa. Rate naman ito ay 12,500 per night. Kung 40 na kayo, tig 893 na lang bawat isa. You can book directly sa kanilang Facebook page, ang Beacon Hill Nature Lodge, or contact them sa number nila na nasa screen. May 2 cafe din pala dito. They have Cafe Elizabeth for pastries and drinks with an amazing view, and the London Bus Cafe for meals and other drinks. Here's their menu for your reference. Pwede kang kumain dito, or tulad ng ginawa ko, pwede kang umorder at ipahatid sa cabin. Tinry ko ang kanilang English breakfast, sobrang nakakabusog, partnered with their Beacon Hill Coffee, na masarap talaga. Ang check-in time pala ay 2 o'clock p.m., ang check-out time naman ay at 11 o'clock a.m. Bago ako mag-check-out, umorder pa ako ng early lunch which is grilled pork. Okay naman siya for me. Sobrang lamig sa umaga, pero kapag may araw na, tolerable naman. After check-out, nag-request pa nga ako ng bonfire sa kanilang communal bonfire area na pwede rin sa mga day visitors ng Eco Park. Ang Beacon Hill Eco Park ay located along the road, may libreng parking, at ang mga chalets ay nasa taas, away from the noise and pollution para mas enjoy ang katahimikan. May mga staff naman sila na tutulong sa pag-akyat ng mga gamit mo. And your tip is highly appreciated. So, paano nga ba mag-jeep papunta rito mula sa Baguio City proper? Puntahan ang terminal ng jeep bound for La Trinidad sa Magsaysay. Piliin ang may sulat na Acop o Tublay. Pa-drop off ka sa Municipal Hall ng Tublay. 29.25 pesos ang pamasahe. Dito kayo drop off sa entrance ng munisipyo, tas pasok ka lang sa road Pacquiao. May makikita kang jeepneys after the welcome arc. Diyan ka sasakay sa may sulat ng Santo Niño Lobby. Earliest na biyahe nito ay around 6 o'clock a.m. to 7 o'clock a.m. Medyo maghintay ka lang konti bago mabante. Pa-drop off ka sa Beacon Hill. 35 pesos ang pamasahe. Ang last trip naman ng jeep pabalik ng Municipal Hall
Hall ng Tublay ay around 3 o'clock PM to 4 o'clock PM. May contact din sila ng garage taxi in case hindi mo nahabol ang last trip. Around 300 pesos naman ang pamasahe hanggang sa Municipal Hall ng Tublay. Pwede na kayo maghati-hati doon kung may kasama ka. Pag nakabalik ka na ng Municipal Hall ng Tublay, puntahan lang si Petron o si Andox kasi dyan ang hintayan ng jeep pabalik ng Baguio City proper. Please follow Beacon Hill Facebook page for update. Ang Beacon Hill Eco Park ay may maraming kwento mula sa humble beginnings nila bago pa ang pandemic, nagsimula sa London bus hanggang sa unti-unting pag-expand ng lugar. At marami pa silang kwentong pwedeng ibahagi.